Reading in Philippine history has played a significant role in the development and preservation of the country's culture, knowledge, and identity. It helps us know where we came from and showcasing what the Philippines went through to achieve its freedom and how it has transformed into what it is today. Our page is a great subject because it gave me a glimpse and knowledge about our past. Showcasing Philippines' past events, it made me imagine every event and giving me a brief context on what really happened on Philippine history. During this reading, in the Philippine history, I learned the different era of the Philippines. Sa simula pa lamang ng 1970, kumakalat na ang usap-usapan tungkol sa mga plano ni Presidente Ferdinand Marcos. Noon ay kahahalal pa lamang ni Marcos sa kanyang ikalawang term bilang presidente ng Pilipinas. Sa ilalim ng konstitusyong umiiral noon, 2 term lang ang presidente. Hindi na pwedeng tumakbo si Marcos sa pagkapresidente sa 1973. Ayon sa usap-usapan, pinaplano na ni Marcos kung paano siya mananatili sa kapangyarihan. Ang kanyang Plan A, gawing parlamentaryo ang sistema ng gobyerno. Sa gayon, kung hindi na siya pwedeng maging presidente, ay pwede pa rin siyang manungkulan bilang prime minister. At ang Plan B, ayon pa rin sa kumakalat na usap-usapan, ideklara ang martial law, batas militar. I am President Ferdinand Marcos Sr. I declare martial law. Na tayo! Magsiyan! Yay! Sa'yo naman natin! Ito. Tignan kita, miss. Huwag na po. Tignan kita. Asan ako? So fantastical. Hello, baby. Sobra. Tingnan mo nga naman pare ang daming magagandang babae. Oo nga pare, harangin natin! Sige. Hi. Nandito na naman yung mga walang hiyang sundalo na yan. Anong walang iya? Ha?